Ang kabanatang ito ay batay sa Exodus 32 and 34. Samantalang si Moises ay wala, yaon ang panahon ng paghihintay at pananabik ng Israel. Alam ng bayan na siya ay pumanhik sa bundok kasama ni Josue at pumasok sa makapal na ulap na nakikita sa kapatagan sa ibaba, na nasa tuktok ng bundok at panakanakang liliwanagan ng mga kidlat mula sa presensya ng Diyos. Naghintay sila ng may kasabikan sa kanyang pagbabalik. Ayon sa kanilang nakasanayan sa Ehipto sa pagkakaroon ng mga materyal na kumakatawan sa Diyos, naging mahirap para sa kanila ang magtiwala sa isang hindi nakikita. At nangyari, sila ay nagtiwala kay Moises bilang siyang makapagpapanatili sa kanilang pananampalataya. Ngayon siya ay kinuha mula sa kanila. Ang mga araw at mga linggo ay lumipas at hindi pa rin siya nagbabalik. Bagaman ang ulap ay kanila pa ring nakikita, para sa marami ay tila iniwan na sila ng kanilang leader o siya ay pinatay na ng makakapinsalang apoy. Sa panahong ito ng paghihintay ay may panahon upang sila'y magmuni-muni tungkol sa kautusan ng Diyos na kanilang narinig at upang ihanda ang kanilang mga puso upang tumanggap ng karagdagan, pangpahayag na maaaring ibigay niya sa kanila. Wala na silang maraming panahon na para sa gawaing ito. At kung sila sana ay ganong naghanap ng mas malinaw na pagkaunawa ng mga utos ng Diyos at nagpakumbaba ng kanilang mga puso sa harap niya, sila sana ay nakakubli mula sa tukso. Subalit hindi nila ito ginawa at sila'y madaling nagwalang bahala, di nakikinig at walang kinikilalang batas. Lalo na yaong karamihang sumasama. Sila'y mainipin sa kanilang pagtungo sa lupang pangako, ang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Sa kondisyon lamang ng pagiging masunurin, ipinangako sa kanila ang mabuting lupain, subalit nakalimutan nila ito. May ilang nagmungkahi ng pagbalik sa Ehipto, subalit tumuloy man sa Kanaan o bumalik sa Ehipto, ang karamihan sa mga tao ay nagpasya nang hindi na maghihintay pa kay Moises. Sa pagkadama ng kawalan ng kakayanan, sa pagkawala ng kanilang leader, sila ay nagbalik sa matanda nilang mga sabi-sabi. Ang sama-samang karamihan ang nangunguna sa pagbubulong-bulungan at pagkainip, at sila ang mga nanguna sa pagtalikod na sumunod. Kabilang sa mga bagay na itinuturing ng mga Ehipsyo bilang simbolo ng Diyos ay ang kapong baka o guya. At iyon ay batay sa mungkahi noong mga nagsasagawa ng ganitong uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Ehipto, na ang isang baka ay ginawa ngayon upang sambahin. Nais ng mga tao ang isang larawang kakatawan sa Diyos at upang mapasaharap nila sa lugar ni Moises. Ang Diyos ay hindi nagbigay ng anumang paglalarawan tungkol sa Kanya at ipinagbawal niya ang paggamit ng anumang bagay para sa layuning iyon. Ang makapangyarihang mga himala sa Ehipto at sa Dagat na Pula ay iginayak upang patatagin ang pananampalataya sa Kanya bilang Diyos na hindi nakikita. Makapangyarihan sa lahat na tumutulong sa Israel, ang natatanging Diyos na totoo. At ang pagnanais sa nakikitang pagpapahayag ng kanyang presensya ay tinugon sa pamamagitan ng haliging ulap at ng apoy na pumatnubay sa kanila, at sa pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian sa bundok ng Sinai. Subalit samantalang ang ulap ng presensya ng Diyos ay nasa harapan nila, ay itinalikod nila ang kanilang mga puso tungo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ng Ehipto, at kinatawanan ang kaluwalhatian ng di nakikitang Diyos tulad sa isang kinapong baka. Sa pagkawala ni Moises, ang pamamahala upang humatol ay ipinagkatiwala kay Aaron, at isang karamihan ang natipon sa palibot ng kanyang tolda na may pautos na kahilingan. Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moises na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maaalaman kung anong nangyari sa kanya.
Ang ulap, sabi nila, na hanggang dito ay nagpatnubay sa kanila, ngayon ay nanatili na sa bundok. Hindi na iyon mangunguna sa kanilang paglalakbay. Kinakailangang magkaroon sila ng larawang inanyuan sa lugar noon. At kung ayon sa iminumungkahi, sila ay nagpapasyang babalik sa Ehipto, sila ay magbibigay lugod sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng pagdadala ng larawang inanyuang ito at pagsasabihing ito ang kanilang Diyos. Ang ganong krisis ay nangangailangan ng isang lalaki ng katatagan, kapasyahan at di pa bago-bagong lakas ng loob. Isa na nangahawak sa karangalan ng Diyos ng higit sa kagustuhan ng nakararami, pangsariling kaligtasan o maging sa buhay mismo. Subalit ang kasalukuyang lider ng Israel ay hindi ganito. Naging mahina ang pagreklamo ni Aaron sa bayan, subalit ang kanyang pagiging pabago-bago at pagkamahiyain sa ganoong kalagayan ang lalo lamang naging sanhi upang magmatigas. Ang kagulo ay lumala. Isang bulag at di makatwirang silakbo ng damdamin ang tila kumikilos sa karamihan. Mayroong ilan na nanatiling tapat sa kanilang pakikipagtipan sa Diyos, subalit ang malaking bahagi ng bayan ay sumama sa pagtalikod. Ang ilan sa nangahas magsalita laban sa paggawa ng larawang inanyuan bilang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay itinampok at sinaktan, at sa kalituhan at pagkakagulo ay nangamatay. Si Aaron ay nangamba para sa sarili niyang kaligtasan, at sa halip na marangal na manindigan sa ikararangal ng Diyos, siya ay sumang-ayon sa hinihiling ng karamihan. Ang una niyang ginawa ay ipinakuha ang mga gintong hikaw mula sa buong bayan upang madala sa kanya. Umaasang ang pagmamataas ay maaaring maging sanhi upang sila ay magkaloob ng ganon. Subalit malugod nilang ipinagkaloob ang kanilang mga palamuti, at mula sa mga ito siya ay gumawa ng isang inanyuang baka, kahawig ng mga Diyos ng Ehipto. Pinahayag ng mga tao, ang mga ito ang maging iyong mga Diyos o Israel na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. At napakasama na ipinahintulot ni Aaron ang pag-insultong ito kay Jehova. Dinagdagan pa niya iyon, nang makitang may kasiyahang tinanggap ang Diyos na ginto, siya ay gumawa ng isang altar sa harap noon at nagpahayag, bukas ay pista sa Panginoon. Ang pahayag ay ikinalat sa pamamagitan ng pagpapatunog sa mga pakakak sa buong kampamento, at sila'y bumangong maaga ng kinabukasan at naghandog ng mga handog na susunugin at nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at ang bayan ay umupong kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa. Sa gayak ng pagsasayaw ng isang pista sa Panginoon ay pinahintulutan nila ang kanilang mga sarili na kumain ng labis at magkaroon ng katuwaang walang kontrol. Malimit sa ating kapanahunan, ang pag-ibig sa layaw ay dinadamitan ng isang anyo ng kabanalan. Ang relihiyon na nagpapahintulot sa mga lalaki na samantalang nagsasagawa ng seremonya ng pagsamba ay naiiupo ang kanilang mga sarili sa makasarili at pangkatawang pagpapasasa ay nagugustuhan ng nakararami ngayon gaya rin noong mga panahon ng Israel. At mayroon pa rin ngayong mga sunod-sunurang Aaron na samantalang humahawak ng tungkulin sa iglesia ay sumasang-ayon sa mga kagustuhan ng walang pagtatalaga, at sa pamamagitan noon ay pinasisigla sila sa pagkakasala. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas nang ang mga Hebreo ay nagkaroon ng isang solemneng pakikipagtipan sa Diyos na sila ay susunod sa kanyang tinig. Tumayo silang nanginginig sa takot sa harap ng bundok, nakikinig sa tinig ng Panginoon. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay umaaligid pa rin sa taas ng Sinai na nakikita ng kongregasyon. Subalit sila'y tumalikod at tumingin ng ibang mga Diyos. Sila'y nagsigawa ng guya sa Horeb at nagsisamba sa larawang binuo. Ganito nila pinapagbago ang kanilang kaluwalhatian sa wangis ng baka. Wala nang hihigit pang kawalan ng utang na loob ang maipakikita o higit pang mapangahas na pang-iinsulto ang maipagkakaloob sa kanya na nagpahayag ng kanyang sarili sa kanila bilang isang mabait na ama
at isang haring makapangyarihan sa lahat. Si Moises sa bundok ay binabalaan tungkol sa pagtalikod sa kampo at inutusang bumalik ng walang pag-aatubili. Yumaon ka, bumaba ka, ang sabi ng Diyos. Ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nagsisama. Sila'y humiwalay na madali sa daan na aking iniutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang guyang binubo at kanilang sinamba. Maaari sanang sinita ng Diyos ang pangyayaring iyon sa simula pa lamang, subalit tiniis niyang iyon ay makarating sa hangganang ito upang makapagturo siya ng isang leksyon sa kanyang pagpaparusa sa kataksilan at pagtalikod. Ang tipan ng Diyos sa kanyang bayan ay pinawalan ng saysay at kanyang sinabi kay Moises, "Bayaan mo nga ako upang ang aking pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila at upang aking lipulin sila at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa." Ang mga Israelita, lalong-lalo na yaong sama-samang karamihan, ay palaging mabubuyo sa paghihimagsik laban sa Diyos. Sila rin ay magsasalita laban sa kanilang leader at pahirapan sila sa pamamagitan ng kanilang di paniniwala at katigasan ng ulo. At iyon ay magiging isang mahirap at nakakasubok ng kaluluwang gawain na sila'y pangunahan tungo sa lupang pangako. Ang kanilang mga kasalanan ay nagpawalang saysay na sa kaluguran ng Diyos, at ang katarungan ay tumatawag sa kanilang pagkalipol. Kung kaya't ang Panginoon ay nagmungkahing sila'y lilipulin at si Moises ang gawing isang dakilang bansa. "Bayaan mo ako upang aking lipulin sila," ang sabi ng Panginoon. Kung ang Diyos ay may panukalang lipulin ang Israel, sino ang maaaring makipag-usap para sa kanila? Ilan lamang ang hindi magpapabaya sa makasalanang kanilang kahahantungan. Ilan lamang ang malugod na hindi ipagpapalit ang kahirapang pasanin at sakripisyong binayaran ng kawalan ng utang na loob at reklamo para sa isang posisyong marangal at hindi mahirap, kapag ang Diyos ang nag-aalok ng ganon. Subalit si Moises ay nakakita ng mapagbabatayan ng pag-asa, kung saan iyon ay pawang galit at kawalan ng pag-asa. Ang mga salita ng Diyos na, "Bayaan mo ako," ay naunawaan niyang hindi nagbabawal kundi nag-aanyaya ng pamamagitan. Nangangahulog ang walang iba kundi ang mga dalangin ni Moises ang makapagliligtas sa Israel. Subalit kung idadalangin ng ganoon ay ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan. At dumalangin si Moises sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, "Panginoon, bakit ang iyong pag-iinit ay pinapag-aalab mo laban sa iyong bayan, na iyong inilabas sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng makapangyarihang kamay?" Ang Diyos ay nagpahiwatig ng kanyang pagtakwil sa kanyang bayan. Ang sinabi niya kay Moises tungkol sa kanila ay iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto. Subalit, may pagpapakumbabang itinanggi ni Moises ang pangunguna sa Israel. Sila'y hindi kanya kundi sa Diyos, iyong bayan na iyong inilabas sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng makapangyarihang kamay. Bakit kanyang ipinilit sasalitain ng mga Ehipsyo na sasabihin, "Dahil sa kasamaan, inilabas sila upang patayin sa mga bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa." Sa loob ng ilang mga buwan, mula nang iwan ng Israel ang Ehipto, ang ulat tungkol sa kanilang kahangahangang pagkaligtas ay kumalat sa lahat ng mga bansa sa palibot. Takot at kilabot na pag-aagam-agam ang napasa mga hindi sumasamba sa Diyos. Ang lahat ay nagmamasid upang makita kung ano ang gagawin ng Diyos ng Israel sa kanyang bayan. Kung sila ngayon ay lilipulin, ang kanilang mga kaaway ang magtatagumpay. At ang Diyos ay hindi mapararangalan. Magiging totoo ang binibintang ng mga Ehipsyo na sa halip na akayin ang kanyang bayan sa ilang upang maghain, ay ginawa sa Israel. Ang pagkalipol ng bayan na hayagan niyang pinarangalan ay maghahatid ng paninisis sa kanyang pangalan. Anong laking responsibilidad ang nakasalalay doon sa lubos na pinarangalan ng Diyos upang gawing kapuri-puri ang kanyang pangalan sa lupa? Anong laking pag-iingat ang kailangan nila laban sa paggawa ng kasalanan
upang maganyaya ng kanyang hatol at maging sanhi ng paninisi sa kanyang pangalan ng mga hindi makadiyos. Samantalang si Moises ay namamagitan para sa Israel, ang kanyang pagiging mahiyain ay nawala sa kalaliman ng kanyang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila, na siya sa mga kamay ng Diyos ang naging kasangkapan ng gano'n na lamang. Ang Panginoon ay nakinig sa kanyang mga pakiusap at tinugon ang kanyang di makasariling pananalangin. Nasubok ng Diyos ang kanyang lingkod, kanyang nasubok ang kanyang katapatan at pagmamahal sa mga nagkasala at walang utang na loob na bayan, at marangal na natiis ni Moises ang pagsubok. Ang kanyang pagpapahalaga para sa Israel ay di dahil sa isang makasariling layunin. Ang paglago ng bayan ng Diyos ay mas mahalaga para sa kanya kaysa sa sariling karangalan. Mas mahalaga kaysa sa karapatan ng pagiging ama ng isang makapangyarihang bansa. Ang Diyos ay nalugod sa kanyang katapatan, kapayakan ng puso at kalinisan ng kanyang budhi, at kanyang ipinagkatiwala sa kanya bilang isang tapat na pastor ang dakilang utos na pangunahan ang Israel tungo sa lupang pangako. Samantalang si Moises at si Josue ay bumababa mula sa bundok, ang unay dala ang mga tapyas ng patotoo. Narinig nila ang mga sigaw at mga palahaw ng magulong karamihan na tunay na nasa isang kalagayan ng dipinong paniniklab. Para kay Josue na isang kawal, ang una niyang naisip ay isang pagsalakay mula sa kanilang mga kaaway. May ingay ng pagbabaka sa kampamento, wika niya. Subalit higit na tama ang naisip ni Moises tungkol sa kagulo. Ang ingay ay hindi mula sa isang labanan, kundi sa isang magulong pagsasaya. Hindi ingay ng pagtatagumpay o ingay ng pagkatalo, kundi ingay ng mga umaawit ang aking naririnig. Samantalang sila'y lumalapit sa kampamento, nakita nila ang mga taong nagsisigawan at nagsasayawan sa palibot ng kanilang Diyos-Diyosan. Iyon ay isang tanawin ng isang kagulo ng mga hindi kumikilala sa Diyos, isang paggaya sa mapagsamba sa Diyos-Diyosan, kapistahan sa Ehipto. Malaki ang kaibahan sa solemne at magalang na pagsamba sa Diyos. Si Moises ay nabigla. Kagagaling pa lamang niya sa harapan ng kaluwalhatian ng Diyos, at bagaman siya ay binalaan tungkol sa nangyayari, ay hindi siya handa sa nakalulungkot na pagpapakita ng pagkasira ng Israel. Nag-init ang kanyang galit, at upang ipakita ang kanyang pagkamuhi sa kanilang krimen, ay inihagis niya ang mga tapyas na bato, at ang mga iyon ay nangabasag sa harap ng buong bayan. Ipinapakita na kung paanong kanilang binasag ang kanilang pakikipagtipan sa Diyos, ganon din naman binasag ng Diyos ang kanyang tipan sa kanila. Sa pagpasok sa kampamento, si Moises ay dumaan sa mga karamihang nagkakagulo, at nang makuha ang Diyos-Diyosan, iyon ay inihagis sa apoy, at kanya iyong dinikdik, at nang maisabog iyon sa batis na dumadaloy mula sa bundok, ay ipinainom niya iyon sa bayan. Sa ganong paraan ay pinakita ang kawalang kabuluhan ng Diyos na kanilang sinasamba. Tinanong ng dakilang lider ang kanyang nagkasalang kapatid at galit na sinabi, "Anong ginawa ng bayang ito sa iyo? Na dinalhan mo sila ng isang malaking sala." Sinikap ni Aaron na pagtakpan ng kanyang sarili sa pagsasaysay ng kahilingan ng bayan, na kung siya'y hindi sasang-ayon sa kanilang kagustuhan, siya sana ay kanilang pinatay. "Huwag mag-init ang aking Panginoon," wika niya. "Iyong kilala ang bayan na sila'y mahilig sa kasamaan. Sapagkat kanilang sinabi sa akin, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat si Moises na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. At aking sinabi sa kanila, sino mang may ginto ay mag-alis, na anupat kanilang ibinigay sa akin, at aking inihagis sa apoy at lumabas ang guyang ito." Paniniwalain niya si Moises na isang himala ang nangyari, na ang ginto ay inihagis sa apoy, at sa pamamagitan ng higit sa pangkaraniwang kapangyarihan ay naging isang guya. Subalit ang kanyang mga pagdadahilan at mga pahayag ay walang saysay. Siya ay makatarungang pinakitunguhan bilang pangunahin sa paggawa ng kasalanan.
Ang katotohanan na si Aaron ay pinagpala at pinarangalan ng higit sa bayan ang nagpalala sa kanyang kasalanan. Si Aaron na banal ng Panginoon, ang gumawa ng Diyos-Diyosan at nagpahayag ng kapistahan. Siya ang itinalaga upang maging tagapagsalita ni Moises at tungkol sa kanya ang Diyos mismo ay nagpatotoo. Nalalaman kong siya'y makapagsasalitang mabuti. Ang nagkulang sa pagbabawal sa pagsamba sa Diyos-Diyosan sa kanilang mapangahas na gawang laban sa kalangitan. Siya na ginamit ng Diyos sa pagdadala ng hatol kapwa sa Ehipsyo at sa kanilang mga Diyos-Diyosan ay kumilos nang marinig ang pahayag sa harap ng inanyo ang larawan. Ang mga ito ang maging iyong mga Diyos o Israel na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Siya na nakasama ni Moises sa bundok at doon ay nakita ng kaluwalhatian ng Panginoon na nakita sa pagpapahayag ng kaluwalhatiang yaon na walang anumang anyo noon ang maaaring magawa. Siya ang nagpalit sa kaluwalhatiang iyon upang maging tulad sa isang guya. Siya na pinagkatiwalaan ng Diyos ng pamamahala sa bayan samantalang si Moises ay wala, ang nasumpungang sumasang-ayon sa kanilang panghihimagsik. At ang Panginoon ay totoong nagalit kay Aaron na siya sana ipapatayin. Subalit bilang tugon sa taimtim na dalangin ni Moises, ang kanyang buhay ay iniligtas at sa kanyang pagsisisi at pagpapakumbaba sa kanyang malaking kasalanan, siya ay naibalik sa pagiging kalugod-lugod sa Diyos. Kung si Aaron sana ay nagkaroon ng lakas ng loob upang manindigan para sa wasto anuman ang mangyari, maaaring napigilan niya ang pagtalikod. Kung siya ay naging hindi pa hapay-hapay sa sarili niyang pagtatapat sa Diyos, kung kanyang binanggit sa bayan ang mga panganib ng Sinai at ipinaalala sa kanila ang kanilang solemneng pakikipagtipan sa Diyos na sila'y susunod sa kanyang kautusan, ang kasamaan sana ay napigilan. Subalit ang kanyang pagsang-ayon sa kahilingan ng bayan at ang tahimik na paniniyak sa pagtuloy niya upang isakatuparan ang kanilang mga panukala, ang nagpatapang sa kanila upang dumako pa sa higit pang malaking kasalanan na dati wala naman sa kanilang mga isipan. Nang si Moises sa pagbalik niya sa kampo ay humarap sa mga manghihimagsik, ang mabigat niyang panunumbat at ang galit na kanyang ipinakita sa pagkakabasag ng banal na mga tapyas ng kautusan ay kabaliktaran para sa mga tao sa kanyang kapatid na may magandang pagsasalita at matipunong tindig. Ang kanilang simpatya ay napakay Aaron. Upang gawing matuwid ang kanyang sarili, sinikap ni Aaron gawing responsable ang bayan sa kanyang kahinaan sa pagsang-ayon sa kanilang kahilingan. Subalit sa kabila nito, sila ay humanga sa kanyang kahinahunan at pagiging mapagpahinuhod. Subalit nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng tao, ang mapagsang-ayong espiritu ni Aaron at ang kanyang pagnanasang magbigay lugod ay bumulag sa kanya upang di niya makita ang kalalaan ng krimen na kanyang pinahintulutan. Ang ginawa niya sa pagbibigay ng impluwensya tungo sa pagkakasala ay naging sanhi ng pagkamatay ng libo-libo. Anong laking kaibahan naman sa ginawa ni Moises na samantalang tapat na isinasakatuparan ang mga kahatulan ng Diyos ay nagpakitang ang kapakanan ng Israel ay higit na mahalaga sa kanya kaysa sa kayamanan o karangalan sa buhay. Sa lahat ng mga kasalanang parurusahan ng Diyos, walang higit na malala sa kanyang paningin kaysa doon sa umaakit sa iba upang gumawa ng masama. Nais ng Diyos na patunayan ng kanyang mga lingkod ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng tapat na pagsaway sa kasalanan. Gaano man kasakit ang gagawing iyon. Yaong mga pinararangalan ng utos ng Diyos ay hindi dapat maging mahina at pabago-bagong naglilingkod sa panahon. Hindi marapat na maging layunin nila ang pagpapataas sa sarili o ang tumanggi sa mahihirap na gawain, kundi ang magawa ang gawain ng Diyos ng may di humahapay na pagtatapat. Bagaman tinugon ng Diyos ang dalangin ni Moises na huwag patayin ang mga Israelita, ang kanilang pagtalikod ay kinakailangang maparusahan. Ang kanilang di pagkilala sa kautusan at pagiging masuwayin na doon sila ay pinahintulutan ni Aaron na mahulog,
kung hindi agad pupuksain, ay magiging di napipigil na kasamaan at maaaring masangkot ang buong bayan sa di na maisasauling pagkawasak. Sa pamamagitan ng matinding kabagsikan, ang masama ay kinakailangang maalis. Samantalang nakatayo sa pintuang daan ng kampo, si Moises ay nanawagan sa bayan, "Sino mang sa Panginoon, ang hiling ay lumapit sa akin." Ang mga hindi sumama sa pagtalikod ay kinakailangang tumayo sa kanang panig ni Moises. Yaong mga gumawa ng kasalanan subalit nagsisisi sa kaliwa. Ang utos ay sinunod. Nasumpungan na ang tribo ni Libay ay hindi nakibahagi sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mula sa ibang mga tribo ay may malaking bilang na bagaman sila ay nag-asala, ngayon ay nagpapahayag ng kanilang pagsisisi. Subalit isang malaking pulutong karamihan ay mula sa sama-samang karamihan na nagmungkahi ng paggawa ng baka ay nagmatigas sa kanilang panghihimagsik. Sa ngalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, inutusan ngayon ni Moises yaong nasa kanyang kanang panig na inihiwalay ang kanilang mga sarili sa pagsamba sa Diyos-Diyosan upang dalhin ang kanilang mga tabak at patayin yaong mga nananatili sa panghihimagsik. At nabuwal sa bayan ng araw na yaon ang may 3,000 katao. Hindi pinansin ang posisyon, lahi o kaibigan. Yaong mga nanguna sa paggawa ng kasamaan ay pinatay, subalit lahat ng nagsipagsisi at nagpakumbaba ay iniligtas. Yaong mga nagsigawa ng kahatulang ito ay kumikilos ayon sa utos ng Diyos. Sinasakatuparan ang hatol ng hari ng kalangitan. Ang tao ay kinakailangang maging maingat sa kanilang kabulagan sa pagkatao, ay umahatol at kumukundina sa kanilang kapwa-tao. Subalit kung sila ay utusan ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang hatol sa kasamaan, siya ay kinakailangang masunod. Yaong mga nagsakatuparan ng masakit na gawaing ito ay nagpapahayag ng kanilang pagkamuhi sa panghihimagsik at pagsamba sa Diyos-Diyosan at lubos na itinatalaga ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa tunay na Diyos. Pinarangalan ng Panginoon ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng natatanging pagkilala sa tribo ni Libay. Ang mga Israelita ay nagkasala ng kataksilan laban sa isang hari na naging mapagkaloob sa kanila ng maraming mga kaloob at may kapangyarihang bukal sa loob na kanilang pinangako ang susundin. Upang ang pamahalaan ng Diyos ay mapanatili, ang kahatulan ay kinakailangang maipataw sa mga taksil. Ganon pa man, maging dito ang kaawaan ng Diyos ay nahahayag. Samantalang pinananatili niya ang kanyang kautusan, nagbigay siya ng karapatan upang pumili at pagkakataon upang makapagsisi ang lahat. Ang pinatay lamang ay yaong mga nagmatigas sa panghihimagsik. Kinakailangang ang kasalanang ito ay maparusahan bilang patotoo sa mga kalapit na mga bansa na ang Diyos ay galit sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa pamamagitan ng pagpaparusa sa nagkasala, si Moises bilang kasangkapan ng Diyos ay mag-iiwan sa kasaysayan ng isang solemne at pangmadlang pagtutol laban sa kanilang krimen. Samantalang mula ngayon ay kinakailangang sumbatan ng mga Israelita ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ng mga tribong kalapit nila. Sila ay susumbatan ng kanilang mga kaaway na ang bayang kumikilala kay Jehovah bilang kanilang Diyos ay gumawa ng baka at sinamba iyon sa Horeb. At bagaman mapilitang tanggapin ang nakahihiyang katotohanan, ay maituturo ng Israel ang kakilakilabot na nangyari sa mga nagkasala bilang katunayan na ang kanilang kasalanan ay ipinahintulot o pinatawad. Hinihiling ng pag-ibig, ganun din ng katarungan na ang kasalanang ito ay dapat parusahan. Ang Diyos ang tagapag-ingat at makapangyarihan sa kanyang bayan. Pinapatay niya yaong nagmamatigas sa paglaban upang di nila maakay ang iba sa kapahamakan. Sa pagpapahintulot na si Cain ay mabuhay, ay ipinakita ng Diyos sa buong sansinukob kung ano ang ibinubunga ng pagpapahintulot na ang kasalanan ay di napaparusahan. Ang naging impluensya sa kanyang angkan ng kanyang buhay at mga itinuro ay naghatid sa isang kalagayan ng kasamaan
na nangangailangan ang buong sanlibutan ay magunaw sa pamamagitan ng isang baha. Ang kasaysayan ng mga tao bago bumaha ay nagpapatotoo na ang mahabang buhay ay di isang pagpapala sa makasalanan. Ang dakilang kahinahunan ng Diyos ay di nakapigil sa kanilang kasamaan. Kung kailan humaba ang buhay ng tao, bagkus naging higit na masama. Ganon din naman ang pagtalikod sa Sinai. Kung hindi kaagad parurusahan ang kasalanan, ganon din ang mangyayari. Ang sanlibutan ay magiging kasing sama ng sanlibutan noong panahon ni Noe. Kung ang mga nagkasalang iyon ay hinayaang mabuhay, maraming kasamaan pa ang maaaring sumunod. Higit sa naging bunga ng pagpapahintulot kay Cain na mabuhay. Kaawaan iyon ng Diyos na ipinahintulot na ang libo-libo ay magdusa upang maiwasan ang pagpaparusa sa napakarami. Upang mailigtas ang marami, kinakailangang parusahan niya ang kaunti. Higit pa doon sa pag-aalis ng bayan sa kanilang pagtatapat sa Diyos, ay nawalan sila ng karapatan upang maingatan ng Diyos. At sa kawalan ng kanilang kublihan, ang buong bayan ay nakalantad sa kapangyarihan ng kanilang mga kaaway. Kung ang kasamaan ay hindi kaagad inalis, sila ay madali sanang nahulog sa marami at makapangyarihan nilang mga kalaban. Iyon ay kailangan sa ikabubuti ng Israel at upang magsilbing isang leksyon para sa lahat ng susunod na mga henerasyon na ang krimen ay kinakailangang maparusahan kaagad. At hindi rin naman kawalan ng habag sa mga nagkasala na maputol ang kanilang kasamaan. Kung sila ay hinayaang mabuhay, ang espiritu ding iyon na umakay sa kanila upang maghimagsik laban sa Diyos, ang maaring nahayag sa kanilang galit at pakikipaglaban sa isa't isa, at pagdakay magpatayan sa isa't isa. Iyon ay dahil sa pag-ibig sa sanlibutan, pag-ibig sa Israel, at maging sa mga nagkasala na ang kasalanan ay mabilis na pinarusahan na may kahigpitan. Nang may pakita sa bayan ang katindihan ng kanilang kasalanan, ang takot ay nanahan sa buong kampamento. Kinatakot na ang bawat nagkasala ay papatayin. Sa awa sa kanilang pag-aalala, si Moises ay nangakong muling makikiusap sa Diyos para sa kanila. Kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan, wika niya, at ngayoy sasampahin ko ang Panginoon. Marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. Siya ay pumanhik at sa kanyang pagpapahayag sa Diyos ay kanyang sinabi, O ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan, at kung hindi ay alisin mo ako. Sinasamo ko sa iyo sa iyong aklat na sinulat mo. Ang tugon ay, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. At ngayon yumaon ka, iyong patnubayan ang bayan sa dakong aking sinalita sa iyo. Narito ang aking anghel ay magpapauna sa iyo. Gayon may sa araw na aking dalawin sila, ay aking dadalawin ang kanilang kasalanang ipinagkasala nila. Sa dalangin ni Moises, ang ating mga isip ay inaakay tungo sa mga talaan sa langit, kung saan ang pangalan ng lahat ng tao ay nakasulat at ang kanilang mga gawa, maging mabuti o masama, ay tapat na isinusulat. Ang aklat ng buhay ay naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng pumasok sa paglilingkod sa Diyos. Kung ang sino man sa mga ito ay humiwalay sa Kanya at sa pamamagitan ng pagmamatigas sa paggawa ng kasalanan ay maging matigas na upang maimpluwensyahan pa ng banal na Espiritu, ang kanilang pangalan sa paghuhukom ay aalisin mula sa aklat ng buhay at sila ay mauukol sa kamatayan. Batid ni Moises ang kakilakilabot na kahantungan ng makasalanan. Ganun pa man, kung ang bayang Israel ay itinakwil ng Panginoon, nais niyang ang kanyang pangalan ay mapawi kasama ng pangalan nila. Hindi niya matitiis na ang mga hatol ng Diyos ay mapapasa kanila, na ganun na lamang ang pagkakaligtas sa biyaya. Ang pamamagitan ni Moises para sa Israel ay paglalarawan ng pamamagitan ni Kristo para sa makasalanang tao. Subalit hindi ipinahintulot ng Panginoon kay Moises ang dalahin, gaya ng ginawa ni Kristo ang kasalanan ng nagkasala. Ang magkasala laban sa akin, wika niya, ay siya kong aalisin sa aking aklat.
Sa malalim na kalungkutan ay inilibing ng bayan ang kanilang mga patay. 3,000 ang namatay sa pamamagitan ng tabak. Pagdakay nagkaroon ng isang salot sa buong kampamento. At ngayon ang pabalita ay dumating sa kanila na ang presensya ng Diyos ay hindi nasa sa kanila sa kanilang mga paglalakbay. Si Jehovah ay nagsabi, "Hindi ako sasampa sa gitna mo, sapagkat ikaw ay bayang may matigas na ulo. Baka ikaw ay aking lipulin sa daan." At ang utos ay ibinigay, "Alisin mo ang iyong mga pahiyas sa iyo upang aking maalaman kung anong gagawin sa iyo." Ngayon ay nagkaroon ng pagtangi sa buong kampamento. Sa pagsisisi at pagpapakumbaba, ang mga anak ni Israel ay naghubad ng kanilang mga pahiyas mula sa bundok ng Horeb. Sa utos ng Diyos, ang tolda na nagsilbing pansamantalang dako ng pagsamba ay inilipat sa malayo sa kampamento. Ito ay dagdag sa katibayan na inalis na ng Diyos ang kanyang presensya mula sa kanila. Ipapahayag niya ang kanyang sarili kay Moises, ngunit hindi sa isang bayang ganun. Ang sumbat ay lubos na nadama at sa karamihan, ang konsensya ay dumating. Iyon ay tila isang babala ng isang mas matinding kalamidad. Di ba't binukod ng Panginoon si Moises mula sa kampamento upang sila ay lubos na mga matay? Subalit sila ay di iniwan ng walang pag-asa. Ang tolda ay itinayo sa labas ng kampamento. Subalit iyon ay tinawag ni Moises na tabernakulo ng kapisanan. Ang lahat ng totoong nagsisisi at nagnanais manumbalik sa Panginoon ay inuutosang pumunta doon upang ipagtapat ang kanilang kasalanan at siyasatin ang kanyang habag. Nang sila ay bumalik sa kanilang mga tolda, si Moises ay pumasok sa tabernakulo. Matamang nagmasid ang bayan para sa anumang tanda kung ang kanyang pamamagitan para sa kanila ay tinanggap. Kung ang Diyos ay bababa upang makipagtagpo sa Kanya, maaari silang umasa na sila ay hindi lubos na mauubos. Nang ang haliging ulap ay bumaba at tumindig sa harap ng tabernakulo, ang bayan ay tumangi sa kagalakan at sila'y tumindig at sumamba na bawat isa'y sa tabi ng pintuan ng kanyang tolda. Alam ni Moises ang kalikuan at kabulagan noong mga inilagay sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Alam niya ang mga kahirapan na kailangan niyang paglabanan. Subalit kanyang natutunan na upang manaig sa bayan, siya ay kinakailangang magkaroon ng tulong mula sa Diyos. Dumaing siya para sa mas malinaw na pagpapahayag ng kalooban ng Diyos at para sa isang kasiguruhan ng kanyang presensya. Tingnan mo, iyong sinasabi sa akin, isampa mo ang bayang ito at hindi mo ipinakilala sa akin kung sino yaong susuguin mo na kasama ko. Gayon may iyong sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan at ikaw rin naman ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. Ngayon nga isinasamo ko sa iyo na kung ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan, upang ikaw ay aking makilala na anupat ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at tanggapin mo na ang bansang ito ay iyong bayan. Ang tugon ay, ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Subalit si Moises ay hindi nasiyahan. Naroong dumidiin sa kanyang kaluluwa ang pagkadama ng kakilakilabot na mangyayari kung iiwan ng Diyos ang Israel sa pagmamatigas at di pagsisisi. Hindi niya matitiis na ang kanyang pagmamalasakit ay kailangang mailayo mula sa kanyang mga kapatid at siya'y dumalangin na ang kaluguran ng Diyos ay maibalik sa kanyang bayan at ang tanda ng kanyang presensya ay makapagpatuloy sa pangunguna sa kanilang mga paglalakbay. Kung ikaw ay hindi sa akin ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito, sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, upang kami ay maging bukod, ako at ang iyong bayan sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa? At ang Panginoon ay nagsabi, akin ding gagawin ang bagay na iyong sinalita, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin, at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan. Ang propeta ay hindi tumigil sa pagdaing. Ang bawat dalangin ay tinugon na, subalit siya ay may pagkauhaw sa higit pang mga tanda ng kaluguran ng Diyos. Siya ngayon ay humiling
nang kailanman ay hindi pa hiniling ng tao. Ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. Hindi sinumbatan ng Diyos ang kahilingang ito bilang isang kapangahasan. Sa halip ay binigkas ang mabiyayang mga salita. Aking papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo. Ang di natatabingang kaluwalhatian ng Diyos na di maaaring masdan ninuman at manatiling buhay. Subalit si Moises ay sinabihan na kanyang makikita ang kaluwalhatian ng Diyos hanggang sa kanyang makakayanan. Siya ay muling inanyayahan sa tuktok ng bundok at ang kamay na gumawa sa sanlibutan, ang kamay na naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman. At kumuha sa linalang na ito mula sa alabok, ang makapangyarihang tao na ito ng pananampalataya, at inilagay siya at kinubli sa isang panig ng bato. Samantalang ang kaluwalhatian ng Diyos at ang lahat ng kanyang kabutihan ay dumadaan sa harap niya. Ang karanasang ito higit sa lahat ng pangako na ang presensya ng Diyos ay sa kanya para kay Moises ay isang kasiguruhan ng pagtatagumpay sa gawaing nasa harap niya. At ibinilang niya iyong higit na mahalaga sa lahat ng kaalaman ng Ehipto o sa lahat ng kanyang naabot bilang isang lingkod ng bayan o bilang isang pinuno ng militar. Walang makalupang kapangyarihan o kakayanan o kaalaman ang maipapalit sa lugar ng patuloy na presensya ng Diyos. Para sa nagkasala, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng buhay na Diyos. Subalit si Moises ay tumayong mag-isa sa harap ng walang hanggang Diyos. At siya ay hindi natakot sapagkat ang kanyang kaluluwa ay kaisa ng kalooban ng kanyang manlalalang. Wika ng mga awit. Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Subalit ang pakikipag-ibigan ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa Kanya at ipakikilala niya sa kanila ang Kanyang tipan. Ipinahayag ng Diyos ang Kanyang sarili. Ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalansang at ng kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi inaaring walang sala ang salarin. At nagmadali si Moises at itinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. Sa muli ay kanyang ipinakiusap na patawarin ng Diyos ang kasalanan ng kanyang bayan at kunin sila bilang kanyang mana. Ang kanyang dalangin ay tinugon, mabiyayang ipinangako ng Diyos na kanyang babaguhing muli ang kanyang kaluguran sa Israel. Para sa kanila ay gagawa ng mga kababalaghan na kailanman ay di nagawa sa buong lupa o sa alinmang bansa. 40 araw at gabi si Moises ay nanatili sa bundok, at sa loob ng buong panahong ito, gaya noong una, siya ay makababalaghang nakatagal. Walang sino mang pinahintulutang sumama sa kanya, at samantalang siya ay walang pinahintulutang lumapit sa bundok. Ayon sa iniutos ng Diyos, siya ay naghanda ng 2 tapyas na bato, at dinala niya iyon sa tuktok ng bundok, at muli ay isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. Sa loob ng mahabang panahong iyon na ginugol sa pakikipag-ugnay sa Diyos, ang mukha ni Moises ay nagningning sa kaluwalhatian ng presensya ng Diyos. Hindi niya alam na ang kanyang mukha ay naghahayag ng maningning na liwanag nang siya ay bumaba mula sa bundok. Ang ganoong liwanag ang nagningning sa mukha ni Esteban nang sa harap ng kanyang mga hukom, at lahat ng nangakaupo sa Sanhedrin na nagsititig sa kanya ay kanilang nakita ang kanyang mukha na katulad ng mukha ng isang anghel. Si Aaron, ganun din ang bayan, ay lumayo kay Moises, at sila'y natakot na lumapit sa kanya. Nang makita ang kanilang pagkalito at takot, subalit hindi alam kung ano ang dahilan, ay pinilit niya silang lumapit. Inihayag niya sa kanila ang pangako ng pakikipagkasundo ng Diyos, at tiniyak sa kanila ang kanyang nanunumbalik na kaluguran. Nabanaag nila sa kanyang tinig ang walang iba kundi pag-ibig at pagsusumamo, at sa huli ay may isang nangahas na lumapit sa kanya. Sa labis na pagkamangha upang makapagsalita, ay matahimik niyang itinuro ang mukha ni Moises, at pagkatapos noon ay tumuro sa langit.
naunawaan ng dakilang pinuno ang ibig niyang sabihin. Sa pagkabatid nila sa kanilang kasalanan, nakadarama na sila na nasa ilalim pa ng galit ng Diyos, ay hindi nila matiis ang makalangit na liwanag na kung sila ay naging masunurin sa Diyos, sila sana ay nagalak. Mayroong takot sa kasalanan. Ang kaluluwang malayo sa kasalanan ay di mag-iisip na tumago mula sa makalangit na liwanag. Si Moises ay maraming ipahahayag sa kanila. At sa awa sa kanilang takot, siya ay naglagay ng tabing sa kanyang muka at ginawa ang ganoon sa tuwing siya ay bumabalik sa kampamento mula sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Sa pamamagitan ng liwanag na ito ay nais ng Diyos madama ng Israel ang kabanalan at kataasan ng likas ng kanyang kautusan at kaluwalhatian ng ebanghelyo na inihayag sa pamamagitan ni Kristo. Samantalang si Moises ay nasa bundok, iniharap sa kanya ng Diyos hindi lamang ang mga tapyas ng kautusan, kundi pati ang panukala ng kaligtasan. Nakita niya na ang sakripisyo ni Kristo ay inilalarawan ng lahat ng mga halimbawa at simbolo sa kapanahunan ng mga Hudyo. At ang makalangit na liwanag na dumadaloy mula sa Kalbaryo, ganoon din ng kaluwalhatian ng kautusan ng Diyos ang nagpaningning ng ganoong liwanag sa mukha ni Moises. Ang makalangit na ningning na iyon ay kumakatawan sa kaluwalhatian ng dispensasyon na si Moises ang nakikitang tagapamagitan, kinatawan ng isang tunay na tagapamagitan. Ang kaluwalhatiang nagningning sa mukha ni Moises ay naglalarawan sa pagpapalang tatanggapin ng bayan ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos sa pamamagitan ni Kristo. Iyon ay nagpapatotoo na habang lumalapit ang ating pakikipag-ugnay sa Diyos at habang nagiging higit na malinaw ang ating kaalaman tungkol sa kanyang mga utos, ay lalong ganap na magiging kawangis tayo ng Diyos at higit tayong nagiging handa upang makibahagi sa likas niya. Si Moises ay isang paglalarawan ni Kristo kung paano ang tagapamagitan ng Israel ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat ang bayan ay di makatingin sa kaluwalhatian noon. Ganon din naman si Kristo, ang Diyos na tagapamagitan na tinakpan ang kanyang pagka-Diyos ng pagkatao nang siya ay naparito sa lupa. Kung siya ay naparitong nararamtan ng ningning ng langit, ay maaaring hindi niya nakaugnay ang tao sa kanilang kalagayang makasalanan. Maaaring hindi nila natagalan ang kaluwalhatian ng kanyang presensya, kung kaya't siya ay nagpakababa at nag-anyo lamang sa larin, upang kanyang maabot ang nahulog na lahi at sila'y maitaas.